Praise God. So magandang umaga sa ating Panginoong Diyos. Gayon din sa ating Panginoong Jesus. Gayon din sa inyo mga kapatid ko kay Kristo. Amen. Tayo po mag-uumpisa na sa exhortation. Tayo po manatiling nakatayo at tayo bumasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Sa Psalm, sa awit 105. Amen. Medyo mahaba ito. 105 1 hanggang 15. 105 1 hanggang 15. Sabi niya dito, "Oh, give thanks unto the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people, sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works. Glory in his holy name, let the heart of them rejoice that seek the Lord. Seek the Lord and his strength, seek his face evermore. Remember his marvelous works that he hath done, his wonders, and his judgment of his mouth. O ye seed of Abraham, his servant, yes, children of Jacob, his chosen. He is the Lord our God. His judgment are in all the earth. He hath remembered his covenant forever, the word which he commanded to 1,000 generations, which covenant he made with Abraham and his oath unto Isaac, and confirmed the same unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant, saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance, when they were but a few men in number, yea, very few, and strangers in it. When they went from one nation to another, from one kingdom to another, he suffered no man to do them wrong, yea, he reproved kings for their sake, saying, Touch not mine anointed, and do my prophets no harm." Praise God. Tayo po'y manatiling tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Dakila naming Ama, pinupuri ka namin at sinasamba, O Lord God, sa mga oras na ito. Kami po'y nagpapasalamat, O Ama, sa buong magdamag, O Lord God, na kami po'y iyong ginabayan, O Lord God, at sa isang umaga, O Lord God, na ibinigay mo sa amin, isang panibagong buhay, O Lord God, na aming natanggap buhat sa inyo, O Ama. Maraming salamat, O Lord God. At gayon din, O Ama, kami po'y dumadalangin sa inyong banal na harapan. Kami po'y inyong tulungan, O Lord God. Gabayan niyo po kami, O Ama, sa pag-aaralan ng iyong mga banal na salita, O Lord God. Nawa, O Ama, ay ang inyong banal na presensya, O Lord God, ang kanilang makita dito sa harapan, O Lord God, hindi yan sa akin, O Ama. Hallelujah. Gayon din, O Lord God, kung ano man po ang aking masabi na hindi maganda, O Lord God, o hindi ko man masadya na masabi na hindi maganda, O Lord God, iwaksi mo sa kanilang kaisipan, O Lord God, kundi mga magagandang salita lamang, O Lord God, ang kanilang makuha, O Ama. Hallelujah, Lord God. Patnubayan niyo po kami, O Ama, hanggang sa matapos ang gawain ito, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama. At muli ko pong binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise God. Tayo po makakaupo na. Hallelujah. Praise God. Papasalamat ako sa Panginoon. At muli ay nabigyan ako ng pagkakataon. Amen. Na makatayo dito sa harapan. Praise God. Hallelujah. Amen. Sa nabasa natin, amen. Nabasa natin yung salita ni David na sabi ng ating propeta na Cry of David, sabi niya. Sinasabihan niya yung bansang Israel na magpuri. Amen. Magpuri sa ating Ama. Amen. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa Israel. Amen. Magsimula kay Abraham, amen, hanggang kay Jacob. Amen. Kung mababasa natin, amen, bukod sa pagpupuri, amen, bukod sa pagpupuri nila sa ating Ama, amen, ano pa yung nakikita natin, amen, na meron nakapaloob doon sa pagpupuri na yun? Amen. Amen. Yung aking, amen, sa aking, yung nakikita ko doon, amen, ay
yung salitang respect. Amen. They respect the Lord. Amen. Dahil doon sa mga ginawa ng Diyos sa kanila, amen. Sabi ni David, papurihan niyo ang ating Panginoon. Amen. Ibalik niyo yung respect. Amen. Ibalik niyo yung respect na kailangan binibigay natin sa ating Panginoon Diyos. Amen. Amen. At kaya pinamagatan ko to, amen. Kinuha ko to sa mga mensahe ng ating kapatid na respect. Amen. Respect the word of God. Amen. Ano ba yung respect? Amen. Ano bang meaning ng respect? Amen. Sabi, a feeling of deep admiration for someone. Amen. Parang kunyari gumagawa ka ng sulat sa your admirer. Diba? Kunyari meron kang nililigawan, meron kang mataas yung respeto mo sa kanya. Amen. Meron tayong nararamdaman, amen, sa puso natin. Amen. Na kaya mo siya inirerespeto. Amen. Meron kang nararamdaman sa puso mo na meron yung bukod sa pagmamahal, amen, meron kang nararamdaman sa puso na dapat mo siyang irespeto. Amen. Gaya dun sa ating Panginoon Diyos, meron tayong pagmamahal sa ating Panginoon Diyos. Amen. At meron din tayong fear. Sabi nga, if you fear, sabi nga fear. Sabi niya sa Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Sabi nga nun. So, dapat meron pala tayong fear. Amen. Meron tayong pagkatakot sa ating Panginoon Diyos. Amen. We have to fear God. Amen. Sabi nga sa Proverbs. Amen, putatan yung Proverbs sabi sa Proverbs 9:10. Sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Amen. Sabi nga ng ating kapatid na mensero sa kanyang mga mensahe, sabi niya, now, that don't mean that you're afraid of Him, but that means that you're giving respect and reverence. And when you respect God, sabi, you fear God. You fear that you might displease Him. Amen. In some way. Natatakot ka na baka makagawa ka ng hindi maganda na makikita ng Diyos na parang, ano tawag doon? Hindi siya malulugod. Amen. Hallelujah. So, amen. You fear lest you would do something wrong. Amen. Amen. Katulad ng kunyari sa mag-asawa. Amen. Hindi porket yung lalaki takot sa babae, is under na siya. Hindi. Natatakot siya na may magawa siyang mali para magalit yung asawa niya sa kanya. Amen. Nakukuha niyo ba ibig sabihin, mga kapatid? Amen. Ganon din sa ating Panginoon. Amen. Sa ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi nga, before we can respect, amen, we have to fear. Amen. Bago natin, sabi nga, before we have respect, we have to have fear, and God demands it. Amen. Kailangan yun, amen. Halimbawa, magbigay tayo ng example. Amen. Kunyari, may sa isang community, merong isang taong nagtitinda lang. Isang tindero lamang. Amen. Hindi mo siya kakilala. Amen. Hindi siya kakilala na dumadaan. Amen. Igagalang ba siya? Nang may takot, di ganon. Amen. Di ba hindi? Kung di niya kakilala yung sa tao, hindi naman siya igagalang nun eh. Amen. Pero, kung may yung tao yun, mayroong katungkulan. Amen. Meron siya katungkulan. Kunyari, halimbawa, sabihin na natin siya yung presidente ng Pilipinas. Amen. Kahit hindi kakilala ng presidente ng Pilipinas yung tao na yun igagalang niya yung presidente ng Pilipinas. Bakit? Dahil meron siyang katungkulan. Amen. Natatakot siya kapag may nasabi siyang hindi maganda sa presidente ng Pilipinas, baka may gawing kakaiba yung presidente ng Pilipinas sa kanya. Amen. Pero kung walang titulo yung presidente ng Pilipinas na yun, ordinaryong tao lamang siya. Amen. So, kailangan natin ibigay yung full respect natin sa ating Panginoon. Gaya nga ng sinabi ni Pastor kayo na sa respeto. Amen. Sabi nga, if we respect each other, hindi tayo yung nire-respect, yung nare-respect natin is God. Amen. So, kaya nagbigay yung, di ba, nagbigay yung ating Diyos ng
limang posisyon. Amen. Sa Ephesians 4:11. Amen. Sabi niya, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Amen. Kaya dapat yung mga posisyon na ito na binigay ng ating Panginoon na nasa Biblia, amen, ito, nasusulat ito, amen. Kaya kailangan natin i-respect, magbigay tayo ng galang, amen. Kailangan natin i-respect ito dahil hindi naman, yung mga ipinapangaral ng mga ito, hindi naman galing sa kanila ito, galing to sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa Matthew 25, amen. 25 verse 40. Amen. Sabi dito. 25. Ito. And the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these brethren, ye have done it unto me. Sa Tagalog, at sasagot ang hari, at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, nyamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Amen. So, kung i-respect natin yung mga ginagamit ng ating Panginoon Diyos, amen, merong reward na matatanggap, amen, pag ni-respect mo yung mga ginagamit ng Panginoon Diyos, amen. Kasi hindi naman galing sa sarili nila kaunawaan yung mga sinasabi nila, amen. Galing yun sa ating Panginoon Diyos, galing doon sa mga aliw na binigay niya para maunawaan natin yung mga banal niya salita, amen. Yung mga katulad ni Noah, amen. Kagabi na pag-sharingan din natin si Noah. Si Noah, mga kapatid, alam naman natin na Noah is a prophet. Amen, noong time niya. Hallelujah. Ginamit siya ng ating Panginoon Diyos. Amen. Sa kanya nangungusap yung ating Ama. Amen. Hallelujah. Pero alam din naman natin na sa panahon ni Noah, yung technology or science ay mataas na. Amen. Dahil nababasa nila yung ulap Kaya nila basahin kung uulan or hindi. So, nagbigay yung Diyos ng isang message kay Noah na uulan. Amen. Na uulan. Amen. Kaya pinagawa siya ng ark. Amen. Ngayon yung mga tao, amen, ayaw maniwala. Ba't ayaw nilang maniwala? Amen. Kasi nagbabasa sila sa sarili nilang kaunawaan sa sarili nilang pag-iisip. Hindi sila tumitingin dun sa mga sinasabi ng lingkod ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ngayon, ano nangyari sa kanila? Amen. Yung mga hindi nagbigay ng respect dun sa salita ng ating Panginoon Diyos, hindi sila nakapasok sa ark. Amen. Pero dun sa mga nagbigay, amen, ng respeto, nakapasok sa ark. Amen. Sabi natin ng ating kapatid na mensero, first He had prepared for all who receive it to escape it. And then if they did not escape it, there's only one thing left. If they won't take God's preparation of escape, there's only one thing left. That's divine judgment. You can only do two things. It lays either mercy or judgment. You have to accept one or the other. Amen. Kung tinanggap mo ang salita ng Panginoong Diyos, amen, praise God, nakapasok tayo amen, pasok tayo sa rapture. Amen. Ngunit kung panayang reject mo, reject sa salita ng ating Panginoon Diyos, amen. Sabi ng propeta, judgment yung pupuntahan mo. Amen. It's either mercy or judgment. Amen. Nasa sa inyong desisyon, mga kapatid, kung i-reject nyo yung salita or tatanggapin nyo yung salita. Amen. Hallelujah. Gayon din, amen, sa panahon din ni Moses. Amen. Kilala naman natin kung sino si Miriam at si Aaron. Amen. Sabi sa Biblia, Miriam is isang propetisa. Amen. At si Aaron, isa siyang high priest. Amen. Ngayon, puntahan natin yung Numbers. Amen. Sa Numbers 12. Dito mababasa natin kung anong ginawa ni Miriam sa ni Aaron.
dun sa asawa ni kay Moses sa asawa niya na parang pinagtawanan nila, sabi ng ating kapatid na propeta. They make fun of him, sabi dun sa asawa ni Moses. Kasi isa siyang Gentile. Isa siyang Ethiopian. Bakit daw siya kumuha ng isang mapapangasawa na hindi nila kalahi? Amen. Hallelujah. Ngayon, di ko na babasahin naman, basahin niyo na lang mga kapatid. Narinig ng Diyos yung pag-uusap na lang yun, pinatawag sila ng Diyos sa tabernacle. Pinapasok silang tatlo. Amen. At ng Panginoon Diyos nagalit. Bakit siya nagalit? Dahil sabi nga kanina, touch not my anointed one. And do my prophets no harm. Amen. Wag nating gagawin sa mga lingkod ng ating Panginoon yun. Amen. Hallelujah. Yun yung nangyari kay Miriam. Nagkaroon siya ng ketong, mga kapatid. Hallelujah. Naano ko lang mga kapatid dahil yung pinagtatawaran nila si Gentile, si Jochebed. Amen. Na asawa ni Moses. Alam mo naman natin, amen, kung di ako nagkakamali, Moses is a type of Jesus Christ. Amen. Which is the pagiging deliverer. Amen. Ngayon, si Jochebed is a Gentile. Amen. Kumuha ang Panginoon, ang ating Ama, ng mapapangasawa ng ating Panginoong Jesus sa Gentile Church. Amen. Ngayon, kung patuloy mo pagtatawanan or imamak yung salita ng ating Panginoon Diyos, amen, na sa kanyang mga asawa ng kanyang anak, amen, baka magaya tayo kay Miriam, or masakla pa yung mangyayari sa atin, amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, nakakagalak lang kasi nung binabasa ko to, pumasok sa kaisipan ko na tama nga yung shadow ng Old Testament is New Testament, tama po ba? Amen. Kaya salamat ako sa Panginoon dahil yung mga kapahayagan na ibinibigay niya, amen, na pag nagbabasa, amen, nare-recall natin na pag-aaralan natin. Amen. Kaya glory to God. Hallelujah. Amen. Kaya kailangan natin irespeto yung salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi niya, respect the word. Basta i-respect lang natin yung word kasi hindi naman galing, sabi nga, hindi galing sa yan. Hindi galing kung kanino yan. Amen. Galing sa ating Panginoon Diyos yan. Siya nagpapaunawa. Amen. Hallelujah. Kaya ni Datan, saka ni Korah. Amen. Ni Kore. Alam mo yung story nila, di ba? Nung kinalaban nila si Moses. Amen. Sabi nila, hindi lang ikaw ang holy man. Dito, amen. Sa atin, sabi niya. Ngayon nagalit yung ating Panginoon Diyos. Sabi niya, separate yourself. Sabi niya kay Moses. Yun nangyari sa kanila, kinain sila ng lupa. Amen. Kamatayan yung nangyari sa kanila nung kinalaban nila yung salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kaya, alam ko wala naman gumagawa sa atin ng ganon. Hallelujah. Kaya, praise God. Amen. Punta natin amen, si Elisha. Amen. Sa 2 King. Amen. Sabi doon makikita natin, amen, yung story ni Elisha nung inaano siya ng mga bata. Tinatawag siyang, di ba? Yung kasi yung ng itsura ng ulo ni Elisha is na parang na na yung ulo niya na kalbo siya. Amen. So inutusan siya nung nakuha niya na yung double portion na galing kay Elijah. Amen. Ayun na. Sabi nga ng propeta na din na na-dramatize niya yun. Sabi niya, tinuro doon ng mga magulang ng mga batang yun na si Elijah hindi kinuha. Hindi siya nakotap. Nung namatay daw siya, itinago lang daw siya. Sabi ang ganon. Kaya yung mga batang yun, nagkaroon siya ng kaisipan na, kasi sabi nila, diba, nakuha ni double portion ni Elijah. Amen. Minamak nila si Elisha. Minamak nila. Amen. Ngayon, amen. Sabi nga, wag natin gagalawin yung salita, yung lingkod ng ating Panginoon Diyos.
kinurse niya yung mga bata. Amen. Ano nangyari sa mga bata? Kinain sila ng 42 na bata, kinain ng dalawang babaeng oso. Amen. Hallelujah. Kaya pinapakita lang namang ng Biblia, amen, na kailangan natin na magbigay respeto, amen, sa mga lingkod na ginagamit ng ating Panginoon Diyos. Amen. Sabi nga, nakaka-bless, amen, dahil sa atin, dito sa pamilyang ito, amen, nakikita natin yung salitang respect. Amen. We respect each other. Amen. Hallelujah. Glory to God. Sabi nga ng propeta, amen, when they respect his prophet, amen, when they disrespect his prophet, they respected him. Sino yung him? Yung ating Diyos. Amen. No matter if they didn't believe. Amen. Sabi nga, kung hindi natin pa kayang i-absorb yung mga napag-aaralan natin, amen, sabi nga, manahimik muna tayo. Huwag natin kokontrahin agad. Amen. Huwag natin gagawan agad ng mga sarili nating kaunawaan. Amen. Sabi, manahimik muna tayo. Amen. Amen. Papahayag naman natin Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Diyos yan eh. Amen. Hindi naman agad-agad na ipapahayag sa iyo yan. Amen. Hallelujah. Kailangan dumaan tayo sa pag-aaralan bago natin maunawaan. Amen. Yung kanyang mga banal na salita. Hallelujah. Ngayon, amen, kanina, kung pinag-usapan natin yung mga nag-disrespect, amen, sa ating sa salita, ngayon, puntahan naman natin yung mga nag-respect, amen, yung mga nag-respect sa salita ng ating Panginoon Diyos, amen. Puntahan natin sa 2 King, amen, doon din sa yung Shunammite woman, amen, yung Shunammite woman, hallelujah. Kung mababasa natin dyan, mga kapatid, sabi ng Shunammite woman, kilala niya si Elisha eh. Sabi niya, siya yung holy man of God. Sabi niya ganun. Kitas kinausap niya asawa niya. Paggawa natin siya ng munti matitirahan, sabi niya dito sa bakuran natin, sabi niya ganun. Para kung mapadaan man siya, meron siyang tutuluyan. Amen. Sabi niya ganun. Kita niyo yung respect, mga kapatid. Yung respeto niya dun sa propeta ng Panginoon. Amen. Ngayon, sabi nga nung pag nirespect mo yung Panginoon Diyos, meron kang award na matatanggap. Yung Shunammite woman na yun, wala siyang anak. Amen. Wala siyang anak. Ngayon sabi ni Elisha sa kanya, ano bang gusto mong gawin ko sa'yo? Sabi niya gano'n. Sinabi ni Gehazi na yung babaeng yun, wala siyang anak. Tapos sabi ni Elisha sa kanya, sa taong ito magkakaanak ka. Amen. Thus said the Lord, amen, nagkam to passion, nanganak siya. Nabuntis siya at nanganak, amen. Ngayon, si Satanas, siyempre, tuso yan eh. Sabi nga ng Panginoon Diyos, tuso si Satanas eh. Ay, nasabi ng ating kapatid na mensahero sa dramatization niya, si Satanas, tuso yan, sabi niya. Sabi niya ganun. Then Satan, when he got about, yung bata 12 years old, sabi niya, about 12 years old, yung bata, sabi. His father had him out in the field one day, and Satan said, I'll get rid of him, that child. So he gave him a sunstroke. Kasi mababasa natin, sabi ng anak, masakit yung ulo ko, sabi niya, yung ulo ko masakit, sabi yung ganun. And he died in his mother's arm. Amen. Bakit ginawa ni Satanas yun? Para ma-discourage yung babae. Amen. Para ma-discourage yung babae. Bakit binigyan pa ako ng anak ng Panginoon ng Diyos kung kukunin niya rin sa akin, sabi yung ganun. Kung ganun yung iisipin ng babae. Amen, pero hindi. Amen. Malakas yung pananampalataya nung nanay. Amen, sa ating Panginoon Diyos, saka doon sa Holy Man of God. Amen. Sabi niya sa 22, amen. Magandang basahin eh. Sa 2 King, amen. Hindi lang. 2 King 2 yata yung mga kapatid. 4:22. Amen. Sa 23, sabi niya sa 23. Amen. Sa 23 tayo.
O 22 muna kaya. Mamaya. And she called unto her husband and said, Send me, I pray thee, one of the young men and one of the ashes, that I may run to the man of God and come again. And he said, Wherefore wilt thou go him today? It is neither new moon nor Sabbath. And he said, ito yung maganda sinabi niya, it shall be well. Amen. Hindi sinabi niya, it shall be well. Ayun yung pinakamaganda sinabi ng babae, na magiging mabuti ang lahat pag nandito na yung man of God. Amen. Kita niyo yung respect, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Nakaka-bless yung kwento na ito. Amen. Hallelujah. Ano nangyari doon sa bata? Amen. Amen. Nabuhay yung bata. Amen. Nabuhay siyang muli. Amen. Dahil yung pananampalataya ng babae nakita ng Panginoon Diyos, saka yung respect niya doon sa lingkod ng ating Panginoon Diyos. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ganyan din yung ginawa niya doon sa amen, sa Mark, sa Cypronician woman. Amen. Yung babae, yung anak niya ay naalihan ng masamang espiritu, sabi nga. Amen. Yung ginawa nung ina, hinanap niya si Jesus Christ. Amen. Kasi nabalitaan niya si Jesus Christ na nagpapagaling at nagpapalayas ng masamang espiritu. Amen. Itong babae na to hindi siya Jew. Siya isang Gentile. Amen. Hallelujah. Ano ginawa niya? Amen. Nung nakita niya yung Panginoon si Jesus Christ, nagpatira pa siya sa harapan niya. Amen. Nagbigay siya ng respect. Amen. Sa kanya. Amen. Pero sinubok siya ni Jesus Christ. Amen. Sabi sa kanya, di nararapat na pakain. Amen. Sabi nga, di ba? Yung mga tinapay sa aso, sabi ang ganun. Amen. Pero sumagot din yung babae. Amen. Doon nakita ng Panginoon Diyos yung pananampalataya ng babae. Amen. Sabi niya, yes, Lord. Sabi niya, yes, Lord. Amen. Yes, Lord, sabi niya. Sabi niya, kita niyo yung respect sa kay humbleness ng babae na nandun sa kanya. Amen. Hallelujah. Nakikita niya kasi yung word of God. Amen. Hallelujah. Praise God. Isa pa. Amen. Meron pang isa pang senaryo sa Biblia. Amen. Na ating mababasa sa Matthew 8. Amen. 5 hanggang 13. Yung sa Roman Centurion. Amen. Sa Roman Centurion. Hallelujah. Sabi niya, kasi yung alipin niya, Jew eh. Yung alipin nung Roman Centurion, amen. Nung nakita niya hinanap niya din yung nabalitaan niya rin kasi kumalat na yung kadakilaan na ginagawa ni Jesus Christ nung panahon na yun. So hinanap niya rin si Jesus Christ. So nung natagpuan niya, amen. Same thing din yung ginawa niya, nagpatira pa din siya sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Pero sabi ng ating Panginoon Diyos, amen, pupunta ako sa iyong bahay, sabi ng ating Panginoong Jesus. Amen. Pero sabi niya, amen, 7, Jesus said unto him, I will come and heal him, sabi niya. Sabi ng centurion, hindi ako karapat-dapat na ikaw pumasok sa ilalim ng aking bumuan. Amen. Datapat sabihin mo lamang ng salita at gagaling. Amen. Ang aking alila. Amen. Just say the word. Amen. Ganun kataas yung respeto niya kay Jesus Christ. Just say the word, sabi niya. Tapos sa 9, sabi niya, For I am a man under authority. Kasi meron din siyang pamamahala eh. Amen. Having soldiers under me. And I say, this man go, and he goeth. And the other man came, and he came. And to my servant, do this, and he do it. Bakit niya sinasabi na, ako rin naman ay taong na meron kapamahalaan. Amen. Dahil nakikita niya kay Jesus Christ, amen, meron siyang, amen, sa ating Panginoong Jesus, meron siyang kapamahalaan. Amen. Sabi niya,
I know that you have all power. Sabi nga, sa nung dinadramatize na ating kapatid naman sa hero. I know that you have all the power. You can say to this disease, go. And it goes. Amen. And you can say to this one, come. And it would come. See? Sabi niya. He recognized. Ano yung na-recognize niya, mga kapatid? The Word. Amen. The Word of God. Hallelujah. And as he had authority over the soldiers, these soldiers, so Jesus had the authority over the sickness and disease. Only thing you have to do, Lord, just speak the word. Amen. That's it, sabi niya. Sabi no, that's it. Just speak the word. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. At nung sabi sa 10, and when Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found a great faith, no, not in Israel. Amen. Ganun kalaki yung pananampalataya ng taong yun, mga kapatid. Amen. Ganun kalalaki. Ganun kalaki. Amen. Hallelujah. Glory to God. And he said, it's all right with your servant now. Amen. Sa oras din yun, nung sinabi niya yung word, gumaling yung alipin niya. Amen. Sa oras din yun. Amen. Dahil nirespeto niya yung salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Ngayon, amen, sa panahon natin, amen, bago magtapos. Sa panahon natin na ating kinabubuhayan ngayon, alaman naman natin ito yung Laodicean age. Ito yung pinakahuli sa mga ages. At alam natin mayroong binigay ang ating Panginoon Diyos na mensahero or prophet sa panahong ito, mga kapatid. Alam naman natin yan, mga kapatid. Bawat isa sa atin, alam yan. Amen. Alam natin na, sabi nga, sa Revelation 10:7, amen, basahin natin. Sabi niya, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants, the prophets. Amen. Sino ba yung seventh angel? Amen. Alam naman natin kung sino yung seventh angel, di ba? Mga kapatid. Hallelujah. Ngayon, sabi nga, lahat ng misteryo, magsimula sa unahan hanggang sa matapos yan, amen, na ipahayag sa ating kapatid na mensahero. Amen. Hindi naman natin malalaman itong mga to, sabi nga kagabi, hindi naman natin malalaman yung sa 70 weeks, yung 7 church ages, thunders, seals. Hindi natin malalaman yan kung walang ginamit na prophet yung ating Panginoon Diyos sa panahon natin. Amen. Gaya ni Noah, sabi nga kagabi, wala pa naman Biblia nun. May Biblia ba nun? Wala pang Biblia nun. Mouth to mouth, nangungusap ang Panginoon Diyos kay Noah. Amen. Ganyan din yung ginawa ng ating Panginoon Diyos. Bagamat may Biblia, amen, nagbase din sa Biblia yung mga sinasabi ng ating kapatid na mensahero. Hindi siya lumalabas. Sabi nga, pag hindi umuugnay sa Biblia, back to the Word. Amen. Always back to the Word. Amen. Mga kapatid, hallelujah. Kaya, amen, kung ayaw natin mabigyan ng, sabi nga, kung ayaw natin maranas yung nangyari kay Noah ay kay Miriam, sa kadatan kay Korah, amen, huwag natin kalabanin yung salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Respect the Word of God, respect His servants, amen. Hallelujah. Kasi marami sa mga denomination, gumagawa lang sila sarili nilang idea para makakuha sila ng mga tao. Amen. Bakit? Dahil sa pera. Amen. Ganyan ang ginagawa nila, amen. Na hindi naman tama. Amen. Amen. Makikita rin nila. Amen. Pag yung katapusan nito, amen. Doon na lang nila malalaman yung mga pinagagawa nila. Amen. Hallelujah. So, hallelujah. Respect the word. Sabi nga, always respect the word of God. Amen. And His servants. Amen. Para tayo din ay i-bless. Amen. Ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Maraming salamat. Pagpapalad at Hallelujah.